minamahal na mga kapatid at mga kaibigan na tumataan sa buong sanlibutan, kapayapaan ay sumaating lahat sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Sa atin pong lahat ng mga iniibig ng Panginoon, ating nalalaman na kailan may hindi nagiging hadlang ang ating kalagayan, ano man ang uri ng ating kalagayan, ano man ang ating lahi, saan mang dako tayo naroon, ano man ang kahirapan o kabalisa ang dinadala natin sa ating buhay, tunay na ang Panginoon ay namamagitan sa lahat ng mga bagay sa ating buhay. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Maging ang mga lahi, iba't ibang wika, iba't ibang mga bansa, iba't ibang kultura, iba't ibang tradisyon, lahat po ng mga bagay na yan, nalalaman ng Panginoon. At siya ang nakakaalam at namamagitan kung paano ang bawat isa sa atin ay magkakaroon ng panahon na makapagpuri at makapagluwalhati sa iisang Diyos na tunay na ating nakilala sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kaya naman, gaya ng nasusulat, mga kapatid at mga kaibigan, kung ating pakakaunawain na siyang marapat, ganito po ang sinasabi, mga kapatid. Aking inaluluburang sundin ang iyong kalooban. O Diyos ko, oo, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kaya nga saan mang dako tayo naroon, mga kapatid at mga kaibigan, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon, ang kalooban ng Diyos na tumatahan sa ating puso, tunay saan man tayo naroon, kasama natin ang ating Panginoon. Amen po, mga kapatid. Isang Amen. napakadakilang bagay na marapat nating pakaunawain at ibahagi sa lahat ng mga tumataan sa buong sanlibutan. Kaya nga sabi ni Haring David sa aklat ng mga awit, sinasabi po dito, ako'y nagpahayag ng mabuting balita ng katuwiran sa dakilang kapisanan. Narito, hindi ko pipigilin ang aking mga labi, O Panginoon, iyong nalalaman. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Patuloy po tayong manatili sa bayan ng Panginoon sa kanyang banal na bundok ng Sion upang ang kautusan ay patuloy na mailagay ng Panginoon sa ating mga puso at isipan na siyang sasama sa atin, lalakip sa atin sa anumang panahon at oras ng ating paglalakbay sa sanlibutan. Purihin ang ating Panginoong makapangyarihan sa lahat. Great and marvelous are thy works. Ipahayag natin, mga kapatid. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints. Who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name? For thou only art holy, for all nations shall come and worship before thee. For thy judgments are made manifest. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints, thou King of saints, thou King of saints. Patuloy natin pakapurihin ang ating Panginoon na naglagay ng kautusan sa ating mga puso. You are the King of kings and Lord of lords. Patuloy nating itaas, mga kapatid. You are the King of kings and Lord of lords, our Savior
praise. You are the Father of the greatest word and the Holy Ghost that we praise. We praise you guys. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, Jesus Christ. Our Lord. Huwag natin pigilin ang ating mga labi na magtaas ng pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Oh, thank you God! Oh, thank you Lord! Ikagalak natin ipahayag mga kapatid. Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord the Most High. Bless His name, declare His glory. Unto Thee, O Lord, will I sing. Bless His name. Bless His name, declare His glory. Unto Thee, O Lord, will I sing. Patuloy tayong dumalangin sa ating Panginoong Diyos. Dakilang Diyos, Ama na lumalang ng langit, ng lupa at lahat-lahat ng mga bagay, ang hari ng lahat ng mga espiritu, nagagalak ng Panginoon na patuloy na ibalik sa iyo ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng kadakilan, sapagkat ikaw ang isang Diyos na tunay na sa pamamagitan ng iyong salita, nahayag sa aming mga pag-iisip, nalagay sa aming mga puso ang iyong kautusan, na anupat saan mang dako at man ang kalagayan namin sa buhay sa lahat ng panahon. Tunay na ikaw ang gumagabay sa amin sa pamamagitan ng iyong kautusan tumatahan sa aming mga puso at sa aming mga pag-iisip. Amen. Salamat Panginoon sapagkat kung paano ng mga banal, hindi itinipon ang kanilang mga labi sa pagsasalita ng mabuting balita, bagkus patuloy na ipinaghihiliyawan sa lahat ng mga taong pinauukulan. Gayon din kami ngayon, Panginoon, sa panahon kasalukuyan, na nagtatagka at nagtayuhan ng iyong reino, upang ang tapat na pangaral, upang ang tapat na pagbabahagi ng katwiran ay patuloy na ihayag ng iyong mga lingkod, upang maipamahagi sa lahat ng mga taong nananahan sa buong sanglibutan ang mabuting balita. Amen. Salamat Panginoon sa lahat man ng mga bagay na aming iisipin, na aming sasalitain at ikikilos, sa lahat ng laman ng aming mga kalooban. Tunay nga Panginoon na kami umaasa na ikaw ang namamagitan at ikaw ang lahat na naglalakit-lakit ng lahat ng mga karunong na nagkaalaman upang ang unawa ay dumating sa sinumang tao kakahabagan ng maging bahagi ng iglesia ng banal ng bundok ng Zion. Amen. Salamat Panginoon, purihin ka sa iyong dakong hukuban sa sangkalangitan. Ang lahat ng mga banal ay nagpupuni sa pamamagitan ni Kristo Jesus.
na aming tunay na Diyos at Panginoon na manlubos, mga galak tayo, mga minamahal na mga kapatid, na magsipagsabi na Amen. 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 Isang napakabuting araw po ang aming pinararating na pagbati sa lahat ng mga listeners, sa lahat ng mga nakakapanood at nakakarinig ng programa ng Iglesia ng Bundok ng Zion, ang organisasyon na itinayo ng Panginoong Kristo sa paniniwala na mga nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Na ang layunin po sa lahat ng mga tao na may pandinig, ipangaral ang mabuting balita at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ng Kristo na ating paniniwalaan. Amen po ba? Amen. Ipapangaral ang mabuting balita na paniniwalaan natin na may tanda ng patotoo na saksi tayong lahat sa pagkabuhay na maguli. Naunawaan po ba natin layunin na paniniwalaan natin? Amen. Na ang gumawa ng panukala na pagtitibayo sa puso't isip natin, bawat isa doon sa mga nakakarinig hindi na mawawala yung puso't pag-iisip natin na mananahan sa puso natin ang katuwiran ng tanda ng patotoo na pagtitibayin yung banal na tipan sa ating mga pandinig. Amen po ba? Amen. Ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion ang may pangako na pinagtitibayan banal na kasulatan sa mga may pandinig na ikinabubuhay natin ito. Amen po ba? Amen. At naninindigan tayo sa hula ng mga banal na propeta sapagkat ang espiritu ng hula ng mga banal na propeta ay yung ating tagapagligtas na nagdusa sa krus hanggang kamatayan, inilibig sa ikatlong araw na hayag ang larawan ng pagka-Diyos ng tunay na Diyos natin na espiritu. Amen po ba? Amen. Nagagalak na umawit ng mga bagong papuri na batay sa hula ng mga banal na propeta at patotoo ng mga banal na apostol ng Kordero o yung inaawit nating lyrics na ikinumpos ng Panginoong Heso Kristo. Amen po ba? Amen. Sino po ang composer ng praises and glory and honor na inaawit natin na pinaghaharian ng tagapagligtas sa puso't isip natin? Hayag sarabi natin yung patotoo na walang ikinahihiya, naninindigan sa patotoo, nabubuhay ng may pananampalataya. Amen po ba? Amen. At magiging tanda tayo sa lakad ng masama na isang hamak at payak na mga hinirang at pinili at itinalagang tagapagmana ng pangako ng buhay na walang hanggan ng ating tagapagligtas na tinubos tayo sa walang kabuluhang paniniwala sa ilalim ng silong ng mga langit. Saan tayo tinubos? Nadaya tayo buwan sa pasimula sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Sino ho ang manunubos na nagbata ng lahat ng sakripisyo na pagtitiisan natin? Ang tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Kung hindi nagbata na maraming pagdurusa hanggang kamatayan at sa ikatlong araw ay pinatunayan ng Panginoon Diyos ng buhay maguli, meron po ba tayong tutuparin kung hindi ginawa ng Panginoon Diyos yung katotohanan na paniniwalaan natin? Nasulat sa banal na kasulatan, yung pinaniniwalaan natin, nangyari. Amen po ba? Amen. Kakibasa ka po sa aklat ni Pedro, ni Apostol Pedro, na lingkod ng Panginoon Diyos. Sapagkat sa ganitong bagay kayo tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwan ng halimbawa upang kayo magsisunod sa mga hakbang niya. Naunawaan po ba natin? Purihin ang pagkabasa at purihin ang Panginoon Diyos sa pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Ano po nakalagay doon? Nagbata Amen. ang tagapagligtas natin upang sumunod tayo sa hakbang ginawa niya. Amen. Ngayon, lahat ng mga nakakarinig na hindi susundin itong tinig na natinig natin through social media, that is breakthrough. Break news, ano po? Karapatan natin at kalayaan natin. Dahil napakapanganib na huling panahon. Nakita niyo ba yung mga bansa na dinarat na ng kalamidad?
Pinakikita yung mga inipon ng mga tao, mga properties, magagandang sasakyan, magagandang bahay. Ano nakikita natin? Overfloated po. Huwag niyo sabihin hindi stock up ang mga pinagsikapan nilang kagamitan sa kanilang mga bahay-bahay. At ang mga negosyo ngayon, magiging stock up lahat yan. So, paano lalabo ngayon ng resources? Naunawaan po ba natin? Kung paano ang tagapagligtas ay nagbata, susundin natin yung hakbang na ginawa niya. Amen po ba? Huwag tayong maging tuso. Gusto nating maligtas, ayaw natin magtiis at magsumika para makiisa sa pakikiisa sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Huwag tayo manatili sa kapaibabawan ng lakad ng mundong ito. Diyan tayo tutubusin eh. Pagsisisihan natin yung mga walang kabuluhang iniisip natin. Amen po ba? Amen. Kasi pinakikita na ng Panginoon Diyos yung mga bagay na pinagsisikapan natin sa mundo eh. Useless, wala. Bumabalik sa kawalan. Amen po ba? Amen. Amen. At marami na ang mga bansa na litong-litong ngayon at nagpapanik na. At hindi na maintindihan kung ano na ba nangyayari sa mundo. Maging ang marunong na tao sa mundo, nagpapanik na rin. Naunawaan po ba natin? Amen. Ano po, pakiulit nga po yung binasa doon sa aklat ni Apostol Pedro. Sapagkat sa ganitong bagay kayo tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo iniwan ng halimbawa upang kayo ay magsisunod sa mga hakbang niya. Amen. Sa ano nagbata Panginoon Jesucristo, nasusundin natin yung hakbang niya. Di mo ba yan ang pattern? Nagbata, nagtiis, hanggang kamatayan, nilait, hinamak, kinutya, pinagtawanan, inisulto, nilibak, hanggang kamatayan. Tayo, nahihirapan pa lang na konti, iliyak na tayo, nagreklamo na tayo. Pero naunawaan ba natin yung susundan nating pattern? Nasusunod tayo sa hakbang ng tagapagligtas natin na tinawag tayo para doon sa panukala na ginawa niya, na ito yung pinaka-guidelines ng paniniwala natin, nasusunod tayo sa hakbang ng tagapagligtas natin na nagbata siya para sa atin. O di mahayag sa atin yung pinagtiisan ng tagapagligtas. Ito yung reality. Ito yung living by faith na didinig natin through social media. Amen po ba? Amen. Sino ang nag-organize ng kaharian? Di ba yung mga tao na mananalig sa Panginoong Jesucristo ang inorganize na kongregasyon at delegasyon na pinaganda ng tahanan sa langit? Amen. Evaluate nga po natin ano pangalan ng mga relihiyon ngayon na sana yung mga relihiyon ngayon, ganyan ang deklarasyon ng pundasyon ng paniniwala eh. Amen po ba? Amen. Kaya lahat ng iniimbitahan kayo na may pandinig, unawain po natin, tayo magiging kalarawan dito eh, tayo magiging tanda dito eh, na magbabata ng pinagtiisan ng tagapagligtas natin na sumusunod tayo sa yapak niya eh. Kaya huwag tayo mag-isip ng puro kasaganaan. Amen po ba? Amen. Sa huli nagiging ipokrito tayo, tawag tayo ng tawag sa Panginoong Jesucristo. Tayo naman na maraming pagkukulang. Ipinagmumungkahin natin yung tagapagligtas natin sa paninimugo. Pinagseseros natin siya. Bilhin nyo, tipanan, ipagpapalit sa gawain walang kabuluhan. Yung ginawa ng tagapagligtas na mahayag sa atin hanggang kamatayan. Naunawaan po ba natin na nakakukonsensya kung hindi natin ito i-apply sa buhay natin? Pag may nararamdaman tayo sa atot, sakit at karamdaman, apura tawag sa Panginoong Jesucristo. Nagiging paimbabaw na lang tayo sa mundo pagka ganun ang nagiging buhay natin
para sa atin yung ginawang pagdurusa hanggang kamatayan. At magiging tanda tayo na ginaganap natin itong halimbawa na sinusundan natin yung hakbang na ginawa niya. Amen po ba? Amen. Nakamamangha po itong deklarasyon na inorganize ng Panginoong Jesucristo na tinikanta ng tahanan sa langit ng opisyal na banal na bundok ng Zion. Saan mo ba pinapupunta? Maraming makikipag-ugnayan sa Panginoong Jesucristo. Mangyayari na sa bundok ng Zion sa lahat ng sasampalataya sa tagapagligtasang pinagkalooban at itinalagang maligtas na tagapagmana ng pangako ng buhay na walang hanggan. Mangyayari po Naunawaan po ba natin yung stand o yung katayuan ng pagkakakilanlan ng paniniwala ng bundok ng Zion na inorganize ng Panginoong Jesucristo na pinaghandaan ng dakong kalalagyan sa langit? Ito yung replika. Nakikita sa atin yung replika. Nakikita sa atin yung tanda ng patotoo na pinagtibay yung tipan sa atin bawat isa. Amen po ba? Amen. Huwag tayo maging paimbabaw sa mundo. Ano po? Huwag niyo kung kailan may dumarating na kalamidad, saka tayo nagiging paimbabaw sa mundo, nagiging ipokrito na lang tayo eh. Kailangan natin maramdaman yung pain. Kung hindi tayo masasaktan, hindi tayo salarin. Kaya nasasaktan tayo, marami tayong pagkukulang sa Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Pagka naman may dumadating na kalamidad, pakita ng kaipokrituhan. Nayayanig po ba tayo? Maraming ma-open. Natural lang na ma-open at masaktan tayo eh. Isipin natin kung ano yung pagkukulang na dapat sana bilang tao binibigyan natin ng kadakilaan at kaluwalhatian ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na nagpapatotoo ng may tapang at naninindigan sa pananampalataya na saksi sa pagkabuhay na maguli. Nangyari po yan. Nasulat sa banal na kasulatan yan eh. Yung mga blasphemer na nagsilitawan ngayon, yung mga mamumusong, bakit ko po nasabing namumusong? Sila naglilihim ng patotoo na ipinakilala ng Panginoon Diyos sa buong mundo, sa maraming mga bansa, in the seventh continent all over the nations. Maraming lumitaw ng mga blasphemy. Blasphemer! Naunawaan po ba natin yung blasphemer? Blasphemy? Mamumusong! Lahat ng kasalanan may kapatawaran. Pero yung pusukin natin, yung ipinakilala ng Panginoon Diyos na itinakda na paniniwalaan natin at ipamumuhay natin Pag pinusong natin, wala nang kapatawaran. Marami pumapasok sa pintuang maluwag na ang dulo kapahamakan. Kailangan magsipasok tayo sa pintuang makipot na ang dulo nito buhay na walang hanggan. Who is the door of our faith? Jesus Christ is the door of our faith. Go to heaven. Jesus Christ is the truth and the light. Go to heaven. Kaya mapalad yung mga magulang na kahamagan at tatawagin ng Panginoong Jesucristo at kukupkupin. Amen po ba? Palalakihin yung mga anak sa tanda ng patotoo. Paninindigan natin yung ginawa at ipinakilala ng Panginoon Diyos na sinabi niya na makikipagtipan ako at pagtitibayin ko yung aking tipan sa iyo, Abraham. Tumingala ako sa langit, masdan mo ang mga bituin. Ganyan karami ang magiging angkan at lahi mo. Amen po ba? Amen. Ang sino mang sa iyo ay magpalang ay aking pagpapalain. Ang sino mang sa iyo ay sumumpa ay aking susumpain. Amen po ba? Amen. Kaya huwag tayong maglakas-lakasan ng loob ngayon. Kung may natitira pa tayong respeto at paggalang, isa lang ang igagalang natin Isa lang ang irespeto natin na may takot at panginginig at paniniwala na saksi tayo sa pagkabuhay ng maguli. Isa lang ang nagdusa na inihanda tayo sa maraming hilahil na pagtitiisan upang makamit natin yung walang hanggang karangalan at buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Nakapaloob sa maraming pagtitiis. Walang ihigit sa ating Panginoon. Ano po? Iginawa tayo ng panukala para ipamuhay natin at magiging tanda sa atin yung
pananampalataya na makasaksi tayo sa pagkamuhay na maguli. Kung ang Kristo ay nilait at hinamak at kinutya, pinagtawanan, inisultot, nilibak, natural lang sa atin na mangyari yan. Dahil bago muna mangyari sa atin, nangyari doon sa tagapagligtas natin. Yan yung hakbang na tutularan natin. Yan yung inilaan niya sa banal na bundok ng Sayon. Magniningning ang kaluwalhatian at magbabalik tayo ng glory and praises and honor. Amen po ba? Mga new worship to the living God na binabalik natin at pinasasalamatan natin yung ating tagapagligtas dahil tinubos tayo sa kawalang lakad ng paniniwala. Ano po? Who is provider of our faith? Jesus Christ is the greatest provider of our faith. Wala namang ibang pangalan tayong paniniwalaan kundi ang Panginoong Kristo ang gumawa ng panukala na pinagtitibay sa puso't isip natin bawat isa na puspos tayo ng pag-asa at kagalakan at pag-ibig sa bawat kapwa-tao natin. Amen po ba? Amen. Ito na, ipapahayag natin yung pangalawang utos na napakadakila sa kapwa natin na may pandinig na madidinig yung tinig ng tagapagligtas natin through social media. Who is the greatest content creator? Sino ang gumawa ng content? Sino lumalang ng content? Diba ang Panginoon, Diyos ang lumikha ng content na paniniwalaan at pamumuhay natin? Forever and ever content? Forever and ever concept? Wala namang makagagawang iba kundi ang taong si Yesu Kristo gumawa ng panukala na pagtitibayin sa puso't isip ng bawat may pandinig na tinawag na iglesia ng banal ng bundok ng Sayon. Nadinig natin yung binasa sa aklat ng awit. Ano ho ang confession at deklarasyon ng hari ng Israel na hinirang at pinili ng Panginoon Diyos si Haring David, mananahan sa loob niya, sa kanyang puso ang kalooban ng Panginoon Diyos. Kapatid, kaibigan, na may pandinig na nadidinig mo sa social media, gusto mong manahan ang tagapagligtas sa puso't isip natin bawat isa. Nadidinig mo itinig niya. Huwag mo siyang pagmamalakihan ngayon. Magpakumbaba tayo, maginig tayo sa naririnig nating salita. Nasa salita niya na lang ang pag-asa at kaligtasan natin bawat isa. Kung meron man tayong pagmamalaki sa puso't isip natin patayin natin yung pagmamalaki, pagmamayabang at pagmamarunong natin bawat isa. Kundi magpakumbaba na tayo na may takot at panginginig at respeto at paggalang sa Panginoong Hesus Kristo na paniniwalaan at ipamumuhay na natin yung kanyang salita na naririnig natin pinapahayag sa social media. Amen po ba? Amen. Isa na ang paniniwalaan natin pangalan ng tagapagligtas natin. Sinabi ng Panginoon, hindi siya tumataan sa building na gawa ng kamay ng tao. Saan siya tatahan? Sa loob ninyo, sa puso ninyo. Nakita niyo yung nangyari sa China, lalaki ng building ng mga churches doon, nakalubog sa tubig. Sa Europa, sa Italy. Ang daming example na pinakikita ng Panginoon Diyos Nakamamangha po. Kaya, kung meron pa tayong nalalabing lakas, dito na lang natin ibuhos yung paniniwala natin sa pagkabuhay na magmuli ng ating tagapagligtas. Kaya po nahayag yung kababalaghan para makilala natin na ang Diyos natin, buhat sa pasimula, ay Espiritu. Amen po ba? Amen. Ang Panginoong Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Kaya nung buhayin maguli, that is the greatest marvelous thy work of God. Amen po ba? Amen. Para mahayag sa atin, ang Diyos natin, Espiritu Kaya ang daming mamumuson. Lumitaw yung mga ministro ni Satan. Pinusungan pa totoo. Umupo sa templo ng Diyos Dinaya yung mga may pandinig. Dinadaya ni Satan yung mga may pandinig ngayon. Inaakay niya sa pagdurusa na walang hanggan. Kapatid, alam ko, ayaw mo magdurusa na walang hanggan Lahat naman ng tao gusto maligtas Pero pagsikapan natin, magtiis tayo dahil kung ang tagapagligtas natin nagtiis para sa kanyang bayan Inihain niya yung kanyang buhay sa kanyang bayan. Inihain niya yung kanyang buhay sa kanyang maluwalhating kaharian. Ipinaganda niya ng tahanan ng
kaharian itinayo niya sa paniniwala sa sangkalangitan na babalikan niya pa dito sa sanlibutan na nabubuhay at payak lang ang pamumuhay. Hindi kilala ng mga taga-sanlibutan yung bayan ng Panginoon. Nasa isang lowest na living, nasa mababang pamumuhay. Nasa dakong lihim yung kaharian. Nasa payak na pamumuhay. Hamak lang, mangmang. Hindi kagaya ng sanlibutan na puro malarang niya ang hinahanap ng sanlibutan. Kahalininong payak na nabubuhay ng may pananampalataya, na nagtitiis, na nabubuhay sa hakbang ng tagapagligtas, na hinahamak at nilalait, kinukutya at nililibak at iniinsulto, ang kahalili walang hanggang karangalan at kaluwalhatian. Hindi na maalis yung kagalakan doon sa mga payak na nagtiis hanggang wakas na nabubuhay ng may pananampalataya at idinideklara yung foundation ng paniniwala na inorganize ng Panginoong Jesucristo na iniukit sa puso at isinulat sa isip ng nakakarinig na gumaganap ng patotoo. The greatest foundation of our faith in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Where is your people of God? Sabi ng Panginoon, come to me, people of God. Nasa atin kung gusto nating lumapit sa Panginoong Jesucristo ngayon. Alam niyo kung ba't naninibago ang Panginoong Jesucristo? Pinagpapalit natin doon sa mga walang kamuluan ang nabubuhay natin sa mundo. Pero sa huli, tatawag tayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ang lahat ng tuhod ay iluluhod sa pangalan ng Jesus at magsasabing si Jesus ang Panginoon ng mga Panginoon. Naririnig niyo po ba ako? May tao pa po ba't maglilingkod sa Panginoong Jesucristo ngayon na nakakarinig ng tinig niya sa 7 kontinente? Hindi naging dahilan ng tayak na pamumuhay namin para hindi natin marinig ito through social media in the 7 continent all over the nations. Hindi ako itinayo ng Panginoong Jesucristo para sa motibo ng pakinabang ko sa mundo. Amen po ba? Amen. Ang mga tao, pag nakakailangan, nagpapakita ng pagkukunwari ng pagiging mababang kalooban Hindi ako itinayo ng Panginoong Jesucristo, kundi itinayo ako upang ihayag ko yung bula ng mga banal na propeta. Na ang bula ng mga banal na propeta ay ang tagapagligtas natin na nag-sacrifice on the cross, na nagbata ng panukala na pagtitibayin sa puso't isip natin bawat isa at ipamumuhay po natin. Amen po ba? Amen. Tingnan nyo, inihanda ng tagapagligtas natin. Kung meron tayong damdamin, maunawaan natin yung ipinapahayag sa social media. Pakiulit niya po. Sapagkat sa ganitong bagay kayo tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo. Sa ganitong bagay tayo tinawag, sapagkat si Kristo ay nagbata para sa atin, para pagtibayin yung tipan sa atin bawat isa. Ipamumuhay po natin. Susundan natin yung hakbang niya. Naunawaan natin yung mga banal na apostol ng Kordero. Amen. Hanggang kawakasan, ipinamuhay ng mga banal na apostol ng Kordero, ipinangaral. Sino ngayon ang gaganap dito? Yung mga nalalabing tagapagmana, yung mga nalalabing kapupunan ng 144,000, hindi nasubukan yung kanilang mga labi ng kasinungalingan. Maging yung mga nalalabi na mabubuhay ng may pananampalataya. Hindi rin tayo masusupungan ng kasinungalingan. Dahil sino po ang naghanda ng panukala na pinagtibay sa puso't isip natin, na ikinabubuhay natin? Di ba yung tagapagligtas natin, na parito, na tao para gumawa ng karakter na walang hanggan na atutuparin at ipamumuhay natin yung hakbang ng tagapagligtas natin, magpapatotoo tayo sa ginawa niyang walang hanggang halimbawa, binigyan tayo ng mabuting kawakasan ng ilalagay natin sa madilim na mundong ito dahil nabatbat na ng mga mamumusong ang mundong ito. Amen po ba? Amen. Nagandahan ang kanilang buhay. Ang gaganda ng buhay nila. Ang sasarap ng pakiramdam nila. Ngayon, yung senaryong paparating, yung pagdurusa. Mahirap na ibalik. Naunawaan po ba natin yung sinusubaybayan natin, ikinabubuhay natin? Kung hindi na paritong tao,
Meron ba tayong gagampanan? Kaya naparitong tao para mahayag ang larawan ng Diyos na Espiritu. Buhat sa pasimula, ng lalangin ng langit at lupa. Ano sabi ng tagapagligtas? Ako ang pasimula, ako ang una, ako ang wakas. Kilala nyo kung sino siya? Ang isang Diyos na tunay. Amen po ba? Amen. Kaya ang bundok ng Zion na sinasamba natin Espiritu ang Panginoon Diyos. Sa pangalan ni Jesucristo, kaya tayo saksi sa pagkabuhay na maguli. One true God. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung paninindigan naghahayag ng katotohanan sa social media sa 7 kontinente. Nawa, loobin ng Panginoon Diyos na sa pangalan ni Jesucristo, marinig ito ng mga sa pasimula pa kasama na ng tagapagligtas na natatatakan ng Espiritu. Maghahayag ng patotoo sa social media. Amen po ba? Amen. Di ba nakagagalak umawit ng mga bagong awitin na kinumpus ng Panginoong Jesucristo, yung inaawit nating papuri. Nagbabalik tayo ng glory and honor. Inaalala natin yung walang hanggang panukala na pinagtitibay sa puso't isip ng mga iglesia na nangalat sa 7 kontinente na sa pamamagitan ng tinig, madidinig yung tinig ng tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Di po ba't ang tagapagligtas natin ang gumigising ng diwa ng alaala natin, hindi naman sa sariling pag-iisip natin? Amen po ba? Amen. Kaya yung mga blasphemer na nagsilitawan ngayon, makikilala natin, ikinakaila nila yung patotoo na pinatunayan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Diyan nahahatulan ng lahat ng mga tao na may pandinig. Kaya wala tayong magiging dahilan sa social media na hindi natin nadinig itong tanda ng patotoo na pinapahayag that is the greatest day of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Ito yung napakadakilang araw na pagtatanyag ng kanyang kaarawan. Amen po ba? Amen. The year of acceptable. Ito yung panahon ng pagtanggap. The year of vengeance. Ito yung panahon na itinangi na paghihiganti ng Panginoon Jesucristo ngayon sa mga may pandinig. Amen po ba? Pero yung lahat ng gugunita at aalala, maghihintay sa muli niyang pagparito, magbabantay, hindi na mawawalay sa atin yung narinig nating tanda ng patotoo na pagtitibayin sa puso't isip at alaala natin yan. Di ba yan yung pinangako kay Father Abraham, the father of faith? Kay Isaac, kay Jacob, hanggang sa wakas ng lupa, tayo ang magiging bagong angkan at lahi ng tagapagligtas sa pagbabagong lahi, spiritually. Amen po ba? Mga new creature, mga bagong nilalang sa pagbabagong lahi. Saan tayo naging bagong lahi? Di ba, pinaganda tayo ng paniniwala para maging bagong angkan at lahi tayo? Amen po ba? Amen. Nakagagalak po na patuloy na ipinaghihiyaw sa social media ang walang hanggang deklarasyon ng paniniwala ng Iglesia ng Bundok ng Zion. Isa lang naman ang bubuhay sa mga namatay na Iglesia. Isa rin ang nagbigay ng regalo sa mga nakatindig na inaalala natin yung kamatayan at yung patotoo sa muli niyang pagparito. John 3:16, so loved the world that He gave only begotten Son, but whosoever believed in Him shall not perish, but have everlasting life. Di ba? Only begotten Son, but whosoever believed in Him shall not perish, but have everlasting life. Amen po ba? Amen. Kaya yung may mga pandinig, hindi magiging excuses sa atin to na hindi natin nadinig. Aalingaw-ngaw ito sa social media, sa YouTube, sa Google. Amen po ba? Amen. Kaya yung may mga pandinig, maging smart tayo ngayon. Isa na lang ang pag-asang nalalabi natin, faith! Pag hindi pa natin ito ikinabuhay, pag nakaramdam tayo ng takot, hiwalay tayo sa patotoo. Amen po ba? Amen. Dito tayo binigyan ng mabuting kapalaran at kawakasan na maglalakbay sa madilim na dako ng mundo. Nabatbatan ni Satan ang mundo.
Amen po ba? Amen. Nakagagalak alalahanin, nakagagalak gunitain ang walang hanggang remembrance na iniwan sa atin ng tagapagligtas natin. Ano ba? Nakakagalak umawit ng mga bagong awitin na mag-alay ng mga papuri, ng pasasalamat, ng honor, and I will be back glory and honor and praises in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. The great and marvelous are thy work of God. Woo! Hallelujah! Purihin ang isang Diyos na tunay. Ang kataas-taasang nawalan ng langit at lupa at naghanda at lumikha ng bagong langit at bagong lupain na ipinaghanda ng tahanan sa langit. Ito, nagpapatatok sa social media. Saksi sa pagkabuhay na maguli. Jesus Christ is the King of Kings of our faith in the resurrection. Jesus Christ is the greatest conceptualize of our faith in the resurrection. Jesus Christ is the greatest foundation of our faith in the resurrection. Hello, people of God. Listen carefully, people of God. Naririnig niyo po ba ako? May tao pa po ba? May tao pa po bang nalalabi na maglilingkod sa Panginoong Jesucristo? Na pagtitibayin ng walang hanggang tipan ay pamumuhay natin na bibigyan tayo ng mabuting kapalaran hanggang sa muli niyang pagparito? Amen po ba? Amen. Iglesia ng bundok ng Sayo na, opisya na, idiniklara sa langit ay pinaghanda ng alalag yan eh. Suriin niyo, maraming relihiyong nagagandahan ngayon. Ano nangyayari? Wasak-wasak. May darating pa pong hindi na maaalis ang kahihiyan dito sa mga namusong. Ano po? At ang bundok ng Sayon walang hanggang kapurihan at karangalan ng pararating. Ano po? Nakadignipa yun. Lahat ng mamusong pararatingan ng walang hanggang kapintasan na hindi na maaalis pa. Ang bundok ng Sayon na nabubuhay ng may pananalig at pananampalataya na nagpapatotoo through social media na naghahayag ng kaligtasan sa maraming may pandinig na inaakay sa tunay na kaligtasan ng paniniwala, nag-iintay ng walang hanggang karangalan at kapurihan na pararatingin ng Panginoong Jesucristo. Sino nagpatibay ng covenant sa puso't isip ng mga mabubuhay ng may pananampalataya? Amen po ba? Amen. Kaya ang kaligtasan para sa matatapang paninindigan natin yung patotoo. Kilala ng Panginoong Jesucristo yung may mga tatak ng patotoo na nakatayo sa social media. Kilala rin ng Panginoong Jesucristo yung mga duwag na gustong maligtas, yung mga tuso, yung kunwari nakikisa, ang hinahanap lang ay pakinabang. Napakasakay, tanong mo. Dapat lang na marinig natin at masaktan tayo Bakit po? Matagal na narinig mo po ang Panginoong Jesucristo sa tao Kaya sabi ng Panginoon Diyos sa pagparito ng Panginoong Jesucristo aalisan niya ng laman ng kalawakan Aalisan niya ng laman ng dagat. Aalisan niya ng laman ng lupa. Sabi ng Panginoon, magtitira siya. Alin-alin nyo, itinira. Yung mga nakakarinig na mabubuhay ng may pananalig at pananampalataya, magpapatotoo sa social media. Naunawaan po natin yung pinamunuan ni Haring David na banal na bundok ng Sayon. Mga tao, mga pamilya po. Hindi po building na nakikita. Huwag tayo umasa sa building. Hindi tayo kayang iligtas ng building na pinagaganda ng kaisipan ng tao. Amen po ba? Amen. Nakita niyo po ba ngayon? Pag dumadating yung kalamidad, nagigiba ang building. Pag nag-overflow ang tubig, lumulubog ang building. Hindi ba nakakabahabahagi yung mga nadadaya ng mga pastor na mamumusong? Ginamit sa pakinabang ang pangangaral. Hello, people of God. Makinig ang may pandinig. Unawain po natin ito. Ngayon, nasa atin yung kalayaan at karapatan Huwag kung kailan may dumarating sa ating mga hilahil sa buhay, saka tayo magpapakita may takot sa Panginoong Jesucristo, magiging paimbabaw tayo. Amen po ba? Amen.
Alam niyo, yung ginawang hakbang na tutularan natin hanggang kamatayan, iginayang para sa mga iglesia. Ano po? Ano ang pangalan ng iglesia na itinayo sa ibabaw ng bato na walang kapangyarihan ng hagis ng impyerno ng kamatayan? Ano ang pangalan? May pinagandaan ng tahanan sa langit. Isa lang ang may record sa langit na pinagandaan ng tahanan sa langit na. Sabi ng Panginoon kay Propeta Isaias, lilikha siya ng buong tahanan ng banal ng bundok ng Sayon sa langit. Wala naman ibang pangalan na mapapasa tayo sa hula. Maraming relihiyon ginagamit yung hula, hindi naman nakaugnay yung pangalan ng relihiyon nila sa hula. Intendi po. Naunawaan po ba natin yung pag-evaluation ng paniniwala? Yung pag-e-edit. Kaya makikilala niyo yung mga sinagoga ni Satan Naggagandahan sa paningin, no? Dinadaya yung mga nakakakita. Hindi naman ganyan lang. Inilagay na panukala ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Yesu Cristo na ipamumuhay natin. Isang payak na kalagayan. Isang dukhang kalagayan. Lalaitin tayo. Hahamakin tayo. Lilibakin tayo. Pipintasan tayo. Kukutsain tayo. Amen po ba? Amen. Who is the measure of our faith? Jesus Christ is the measure of our faith. Jesus Christ is the thinker of our faith. Jesus Christ is the ruler of our faith. Paano kung sukatin tayo sa paniniwala at hindi tayo sakto sa paniniwala? Masasakto tayo sa kautosan ng patotoo. May liwanag na darating sa atin. Amen po ba? Naunawaan po ba natin na ang bundok ng Sayon naghihintay ng darating pang walang hanggang karangalan at kaluwalhatian gaganapin ng Panginoon Diyos dahil sa kautusan at patotoo. Waling relihiyon ngayon na merong ganitong katayuan ng pangangaral sa social media. Hindi sa mga bagay na nakikita pinatatayo ang relihiyon na inorganize ng Panginoon Kristo, kundi mananahan sa loob ninyo ang tagapagligtas, yung katwiran ng tanda ng patotoo. Amen po ba? Amen. Kaya tingnan nyo yung mga building na magaganda na nakikita natin, dinadaya tayo sa magagandang nakikita. Ipinapangaral ko po, antipag, ang covenant na pinagtitibay sa mga iglesia na ipamumuhay natin. Dito tayo binibigyan ng mabuting kawakasan ng kapalaran sa kahatulan at palatuntunan at kautusan at patotoo. Amen po ba? Amen. Kung hindi tayo magsalita ng patotoo, walang liwanag na darating sa atin. O hindi nakagagala, may liwanag tayong iniintay na magaganap sa atin, matutupad sa atin. Amen po ba? Amen. Dahil nagbabata tayo sa hamak at tayak na kalagayan natin. Yung pinagtiisan ng tagapagligtas natin, sinusundan natin yung hakbang ng ginawa niya para ikambuhay natin. Kaya walang hihigit sa Panginoon. Dahil yung ginawa niyang halimbawa, ikabubuhay po natin yan. Ipapangaral natin yan na walang bayad. Ang pakinabang naman ng makakarinig lalago at sasagana yung kaalaman at pananampalataya. Makakatyak sa kaligtasan at pag-asa. Na kung paparito na yung tagapagligtas natin, dalat lang tayo, mabubuhay tayo ng may pananampalataya na pinagtitibay sa puso't isip natin yung walang hanggang patotoo na ito yung covenant na ginaganap natin sa buhay natin. Pinalalagay natin yung anak natin, mga apo natin sa daan ng patotoo upang sa pagtanda nila magtumibay yung covenant na panukala na iniukit sa puso at isinunod sa isip natin. O di ba yan ang nananahan sa puso at isip ni Haring David bilang hari ng Israel? Di ba? Amen. Di ba siya ang God's chosen? Binigyan siya ng authority na mamahala siya, na maging hari siya ng Israel. Di ba yun ang mga sayon? Naunawaan po natin na ang kaharian ng Panginoon ninasa niyang tahanan yung puso at isip. Hindi nawawalay sa atin yung alaala. Hindi nawawalay sa atin yung remembrance na iniwanan sa atin ng tagapagligtas natin. Sino tunay na kaibigan ng Panginoon Kristo? Yung gumaganap ng patotoo. Kaya sabi sa aklat ng Matthew, maraming nangangaral at nagpagaling sa pangalan ng Panginoon Kristo. Sabi ng Panginoon Kristo sa mga nangangaral, umalis kayo sa harapan ko, hindi ko kayo makakilala, mga lahi ng tampalasan. Amen po ba?
Amen. Kasi yung gumamit ng pangalan niya, ginamit sa pangangalakal. Amen po ba? Amen. Eh ngayon, nabubuko kayo yung mga namumusong. Kaya hindi kinilala ng Panginoon, nililihim yung patotoo. Pero yung mga gumaganap ng patotoo, sabi ng Panginoong Jesucristo, kayo ang aking tunay na kaibigan. At yung mga babae may mga gunita na nabubuhay na may pananalig at pananampalataya, nagpapatotoo, sinabi ng Panginoong Jesucristo na kayo ang aking magulang. Nakilala niyo yung tunay na kaibigan, hayag sa labi niya yung patotoo. Amen po ba? Amen. Ay, yung mga kalaban ng Ebanghelyo ng tagapagligtas na hindi kinilala pagdating sa Matthew chapter 7 verse 21. Panginoon, kami po'y nangaral. Panginoon, kami po'y nagpalayas ng diablo sa pangalan ni Jesus. Panginoon, kami po'y nagpagaling sa pangalan ni Jesus. Umamis kayo sa harapan ko, hindi ko yung napagkikilala mga lahi ng lapastangan. Kundi yan lamang tumutupad ng kalooban ng aking Ama sa langit, ang tunay kong mga kaibigan. Amen po ba? Amen. O yung nagkaila, hindi pala kinikilala ng Panginoong Jesucristo, di magsasangbulat sa kahihiyan yan. Darating sa kanila yung kapintasan, hindi na maaalis sa kanila. Naunawaan po ba natin yung katalungang inilalatag sa social media, galing doon sa inihandang panukala ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo. Iginayak sa mga banal ito eh. Sino ang pangunang kaalaman ng Panginoon Diyos? Ang Panginoong Jesucristo po ang pangunang kaalaman ng Panginoon Diyos. Ha? Ang Panginoong Jesucristo po ang pangunang panukala ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Ngayon, kung hindi natin paniniwalaan ng Panginoong Jesucristo na Espiritu, wala tayong relasyon. Peki tayo. Amen po ba? Nadinig niyo po, sabi ng Panginoong Jesucristo, hindi ko kayo nakikilala ang mga lahi ng lapastangan. Amen po ba? Amen. Nagmamalaki pa eh. Panginoon, kami po'y nagpagaling. Panginoon, kami po'y nagpalayas ng diablo. Hindi ko kayo makakilala. Mga lahi ng tampalasan. Yung pong nagpapatotoo, hinirang ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Pinagtitibay yung kita sa kanyang puso't isipan. Nadinig niyo yung confession, yung deklarasyon ni King David, naghahari sa kanyang kalooban, yung kautosan. Amen po ba? Amen. Isang hari ng Israel na nanggaling sa isang hamak at payang na pamumuhay, pastol ng tupa. Ngayon, ang pinastolan ni Haring David, mga iglesia na tinawag na banal na bundok ng Zion. Kaya yung mga nagre-research hindi pa tayo tao ang bundok ng Zion Nasa panahon na mga ninuno natin, mga banal na propete, mga tao rin yung mga binabanggit na Zion Amen po ba? Ngayon, kaya hindi tayo makapaniwala, tila bago naglitawan yung mga sinagoga ni Satanas at dinuruan pag-iisip ng maraming tao. Amen po ba? Amen. Hindi na rin bago sa pasimula pa lang, dinaya na ni Satan si Eve. Amen po ba? Amen. Kaya, lagi tayo maging masipag sa kabanalan. Lagi tayo magbasa araw at gabi. At kung hindi man tayo nakakabasa, pakinggan natin yung tinig ng tagapagligtas na inihahayag sa social media, the day of the Lord is the greatest marvelous day. Amen po ba? Ito yung napakadakilang kamamalagan na ginaganap ng mga iglesia na tinatakan ng patotoo sa puso't isipan. Alive na alive sa social media. Amen po ba? Tignan nyo yung mga mamumusong, takot na takot ihayag yung patotoo Kasi dito rin sila hahatulan Amen po ba? Amen. Dito rin sila hatulan. Kaya, itong panahon na itinangin na panahon ng kawakasan, napakapanganib na panahon po Nagaganap na hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Pakibasa ka po, 1 Peter. Chapter 1, verse 2. Ano po ang nakalagay dyan? Ayon sa paunang kaalaman ng Diyos Ama sa pagpapabanal ng Espiritu upang magsikalima at mga wisikan ng dugo ni Jesucristo,
Siya po magpapabadan tayo sa pangunang kaalaman ng Panginoon Diyos. Di ba ang Panginoon Kristo ang pangunang kaalaman? O di yan ang pangunang utos? O nga, sa lahat ng hindi malalalig sa Panginoon Kristo, wala tayong tinutupad na unang utos ng Panginoon Diyos. O ngayon, kung tinutupad natin ito, pinamumuhay natin ito, ito ang pangunang utos at kaalaman ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo na ating tagapagligtas, na ito yung dugo ng kordero, na winisikan yung maruming budihin natin, na nilinis upang tayo gawing tahanan. Gawing tahanan yung puso't isip natin ang walang hanggang panukala na ipamumuhay po natin. Amen po ba? Amen. At magiging tanda naman tayo dahil tayo naman ang nagsisikap, nagtitiis, mabuhay sa isang hamak at payak na kalagayan na nilalait, inaapi, kinukutya, pinagtatawanan, nililibak, iniinsulto pagdating sa pananampalataya. Di ba ba't nangyari sa atin yung tiniis ng Panginoong Kristo na inihanda sa atin na nabubuhay tayo sa yapak ng tagapagligtas natin na nagpapatotoo tayo sa lahat ng pinagtiisan niya para sa iyo at para sa akin? Amen po ba? Amen. Kung hindi gano'n ang magiging pamumuhay ng pananalig natin, hindi tayo nakapaloob doon sa ginawa at pinagtiisan ng tagapagligtas natin. Amen po ba? Tingnan niyo ba, relihiyon kayo, naglalaki yan, nagsasaganaan, tagandahan ba ng relihiyon? O application nito na makikita sa atin na lalaitin tayo pagdating sa paniniwala. Hindi naman para hangaan tayo, hindi tayo para purihin, kundi tayo para laitin dahil sa pananampalataya. Hello, amen po ba? Amen. Huwag tayong ihiwalay dun sa pattern na ginawang hambang ng tagapagligtas natin. Amen po ba? Amen. Dahil maraming naparitong mga mamumusong na dinadaya ang mga paningin at pusong walang malay ng mga nakikinig. Amen po ba? Amen. Huwag tayong ihiwalay sa pattern na ginawang hambang ng tagapagligtas natin. Huwag tayong papayag sa maiksing panahon na sumagana tayo para hangaan tayo ng kapwa natin, nakikita tayo. Magalak tayo kung tayo nililibak, iniinsulto dahil sa pananampalataya natin. Ano sabi ng Panginoon? Magalak kayo at maglulundan sapagkat nananahan ang Espiritu na nagbibigay buhay sa puso't isip. Naunawaan natin yung tagapagmana ng pangako ng buhay na walang hanggan. Nilalait at hinahamak, hindi ginagalang, hindi nirespeto. Pero tignan niyo yung mga bulaan. Kapuri-puri sa mundo, ano po? Pero panandalian lang. Lumilipas yung kanilang ningning. Pero yung magtitiis hanggang wakas, ang ningning nito forever and ever. Ang karangalan nito, walang hanggan, ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen po ba? At yung nanatili doon sa mga bagay na sandaling nagniningning sa ating buhay, ang kahalili po niyan ay pagdurusa, magpakailan-kailan pa man. Kaya nagagalak ang aking puso at pag-iisip na I accept that, na ako'y nilalait, hinahamak, iniinsulto, hindi ginagala, katawa-tawa lang sa mundo, payak ang pamumuhay. Pero kahit kailan, hindi nagkulang ang Panginoong Kristo sa akin. Nagagalak ako sa kalagayan ko kung ako'y hindi nilalait at hinahamak. Dahil bunga ito ng lakad ko at pamumuhay ko, nasaksi sa pagkabuhay naman ko. Tignan niyo naman yung mga impostor, yung mga manlilinglang, yung mga mandaraya. Nagkagandahan ng buhay. Kaya ngayon, nitong-nito sila, hindi nila maintindihan kung saan nila itatago yung kayamanan, kung paano nila paghahati-hatian. Mismo sila ang nagkakaroon ng kagulubihanan at nagkakagatan bawat isa dahil sa kayamanan. The love of money is the root of all evils. Hello, ang umiibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kapahamakan. Amen po ba? Amen. Nanawaan po ba natin yung lalim ng pistan ng Iglesia ng Bundok ng Sayon? Na isang hamak na organisasyon na official sa langit. Pinagtatawanan lang ng malalaking organisasyon dito sa mundo sa sanlibutan Bago ata yan. Kasarap makipagdigmaan ng paniniwala sa buong mundo sa mga higanting relihiyon ngayon.
Kasarap magdeklara na ikinukod ko ang patotoo na ang Panginoong Jesucristo ang hula na nagaganap sa pagkakakilanlan ng ating paniniwala. Na pinagtatawanan lang at katawa-tawang kaharian. Nayayanigin ang lahat ng mga kaharian ngayon. Ngunit merong kaharian itinayo ang Panginoong Jesucristo na kailanman hindi mayayanig at hindi magagalaw. Amen po ba? Amen. Nagagalak po na isang api at isang hamak sa kalagayan na nagdideklara ng walang hanggang covenant na pinagtitibay sa puso't isip ng may mga pandinig. Yung pinangako kay Father Abraham na makikipagtipan ng Panginoon Diyos, na pagtitibayin yung tipan ni Father Abraham, para sa atin ito, na mga nalalabi ngayon, nakapupunta ng 144,000. Amen po ba? Amen. Kaya yung mga may pandinig, magsumikap na po tayo magtiis. Dahil kung nagtitiis tayo, ang tagapagligtas din natin, pinagtiisan yung panukala na ginaganap natin. Amen po ba? Amen. Ngayon, yun naman hindi magtitiis at mamumuhay siya kasaganaan ng layo ng mundong ito. Ano ho ba ang nagiging kahalili? Pagdurusa at kalituhan eh. Kabagabagan, takot. Amen po ba? Amen. Ang ibinigay sa atin ng Panginoong Jesucristo, kapayapaan at kapanatagan ng ating pamumuhay pagdating sa paniniwala eh. Kinansel niya yung takot. Eh ngayon, pag nakaramdam tayo ng takot, hiwalay tayo sa hula ng mga banal na propeta. Nagiging makasarili tayo. Isipin natin kung saan galing yung buhay natin. Isipin natin kung saan galing yung hinahanap natin sa mundo ito na nakikita natin. Ngayon, pag hindi natin ito ginanap, nasan yung konsensya natin? Magiging tayo, masasaktan tayo. Pero yun ang totoo. Amen po ba? Amen. Kaya hindi madali ang pakikipag-ugnayan sa Panginoong Jesucristo dahil i-apply natin itong ginawa niyang pinakatanda na susundan natin yung hakbang ng tagapagligtas natin. Amen po ba? Magiging tanda tayo eh. Nabasa niyo po ba yung magiging tanda yung iglesia ng bundok ng Sayon sa patotoo na inuusig, nilalait, hinahamak? Aling relihiyon ang inuusig ngayon? Eh, hinahangaan yung mga relihiyon na nagsisigandahan ngayon. At yung pinakikita naman ng Panginoon Diyos, yung nagsisigandahan relihiyon ngayon, kung hindi tamaan ng malalakas na kidlat, nawawasak na lang. Huwag niyo sabihin yung totoo, napapanood nyo sa YouTube yan. At wala nang nakasulat, nakalatan natin ang building ang buong mundo, ang maraming bansa. Merong nakasulat sa mga dukha, naglulugod na mainam ang ating Ama na ibigay sa atin ang kaharian, ang katuwiran niya. Naganapin natin ito. Kahit ilang milyon o bilyon pa ng tawagin ng Panginoong Jesucristo, siya lang ang nakakakalastas ng lahat ng bilang na gaganap nito. Amen po ba? Amen. Nagagalak pong gunitain, nagagalak mag-alay ng bagong awitin, magbalik ng glory, ng honor, ng may paggalang, may respeto at may takot sa Panginoong Jesucristo na that is my living. Be a watchman, servant. Ito ang kinamumuhay ko. Nagsasalita sa pagtatapat ng katotohanan na may tanda ng patotoo, ang paniniwala. Isa lang naman ang pinto ang papasukan natin sa langit pagdating sa paniniwala. Basta natin si Jesus na siyang nagpasakdal at gumawa ng matuwid na paniniwala nating lahat. Gumawa ng patotoo na siyang pinakatanda at magiging tanda sa iyo at sa amin, yung patotoo na may relasyon tayo bawat isa. Tignan niyo na mumusong. Sinasabing may relasyon ng kaligtasan, hindi matinig sa kanilang labi. Nawawala sa kanilang labi ang patotoo. Ito na ang nakadignify, ito na nakadivine, nakalagay at pagkakakilala, nakaharian, pinaganda ng kalalagyan sa langit, official. Naunawaan natin yung meaning ng official. Nakilala natin yung stand ng paniniwala ng official, nakaharian at pinaganda ng tahanan sa langit. Jesus Christ is the door of our faith in the resurrection. Jesus Christ is the way, the truth, and the life. Go to heaven in the resurrection. To God be the glory in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection.
That is my living. Ito ang ikinabubuhay ko ngayon. Dahil nalalaman ko at sumasampalataya ako ng tapat at may takot at panginginig sa kanyang salita, na siya lang ang magbibigay ng extension ng ilalagay ko sa malilim na sanlibutan upang makibaka ako sa mga mamumusong ng sanlibutan. Hello, people of God! Naririnig niyo po ba ako? May tao pa ba natitira na maglilingkod sa Panginoong Kristo? Na magpapakatibay at magpapakatatag at maninindigan sa patotoo? Na walang ikinahihiya? Na nagsasalita ng salita ng katotohanan? Alam niyo ba yung pagiging awardee sa heaven? Ang qualification, hamak lang, payak. Para ibagsak at isawala ang karunungan ng sanlibutan. Hello! Kaya yung mga nagsikap dito sa sanlibutan, ma-open, masasaktan. Okay, walang problema. That is freedom. Kalayaan natin yan. Pero pag tumarating na yung kabiguan, isipin natin kung meron pa ba tayong pag-asa para tumawag sa taas. Last days itong tinig na nadidinig natin sa media. Amen po ba? Amen. Kaya nga, pumasok na ako doon sa pundasyon na ginawa ng tagapagligtas para wala na tayong maging dahilan pa na maghaka-haka tayo sa isip natin dahil sa pagsusumikap natin tayo nananagana sa mundo. Isipin natin, yung bahay natin sa langit, yung pananagana ng paniniwala natin dito sa mundo. Hello, people of God! Amen. Are you listening? The voice of God? Who is the people of God? You and me, that is the people of God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Manindigan tayo. Magpakatatag tayo, magpakatapang tayo, magpakatalaki tayo, magpakatibay tayo sa paniniwala. Yamang hindi nawawala ng kabuluhan ang lahat ng pinagtitiisan natin na ginawang panukala na pinagtitibay sa puso't isip natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Iglesia ng banal ng bundok ng Zion na nagdideklara at nagkukot na pinagtitibay ng Panginoong Kristo yung tipad do sa puso at isip ng nakakarinig. Alin ngayong organisasyon na nandito sa mundo ang may ganitong paghahayag ng katotohanan? Isa lang ang may hula na pinaganda ng tahanan sa langit. At isa lang ang may hula na sinabi kay Propeta Joel na mangyayari na lahat ng may pandinig ay makikipag-aralan sa banal na bundok ng Zion at mananalig sa pangalan ng Kristo na ating tagapagligtas. Ngayon lamang makikipag-ugnayan sa Panginoong Kristo ang tatalima at mananatiling tapat ang pinagkalooban ng mana ng buhay na walang hanggan. Naunawa natin, nangyayari. Saan pupunta? Sa bundok ng Zion. Kaya ang sabi, hipan ng pakakat. Ang pakakat, hindi trumpetang literal ito, temporaring trumpeta. Pangangaral po ito. Madidinig ng lahat na may pandinigang ibanghelyo na pinapangaral na nagpapatotoo yung nangangaral. Kaya ang sabi kay Propeta Joel, hipan mo ang pakakat sa Zion sa aking banal na bundok. Lahat ng nananaso sa lupa ini makinig na. Dahil talagang mapanganib ang huling panahon ang pagparito ng tagapagligtas. Kaya mangyayaring sino mang sumampalataya sa Panginoong Kristo, yaong lamang pinagkalooban ng pangako ng buhay na walang hanggan. Ano sabi ro sa Hebrews chapter 12, verse 22, dadapat na magsiparito na kayo sa banal na bundok ng Zion, sa bayan ng Diyos na buhay. Ang pangkahalatang pulong ng mga iglesia na bunga sa pagkapanganay, ang Panginoong Kristo ang namumunga, hindi tao namumunga. Amen po ba? Amen. Kilala niyo yung bunga ng tagapagligtas, nagpapatotoo, saksi sa pagkabuhay na maguli, kawangis ng tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Pinagiging sakdal ang lakad ng pamumuhay pagdating sa paniniwala. Pangkahalatang pulong po ng mga iglesia na bunga sa pagkapanganaya, nakatanana sa langit. Deklarado na po, official na. Kaya sabi ng Panginoon, sa gayon, inyong malalaman na ako na inyong Diyos ang tumatahan sa aking banal na bundok ng Zion. Amen po ba? Amen. Kung
Punta tayo kay Propeta Mikas. Ano sabi ron? Lahat ng mga bansa makipag-ugnayan na sa bundok ng Zion Dahil ito lang ang nakadignify, ito lang ang nakadefine na tinaganda ng tahanan sa langit. Mag-research na po tayo. Huwag na tayo mag-induwag pa dyan sa mga kinalalagyan nating reliyon. Wala tayong hinihintay dyan. Kabiguan ang hinihintay natin dyan, hindi paramihan ng miyembro. Amen po ba? Amen. Sino mananaas sa puso't isip ng nakakarinig? Ang tagapagligtas sa mananaas sa puso't isip natin Hindi hiwalay sa labi natin yung patotoo. Hindi tayo hiwalay sa hula. At hindi rin hiwalay yung hula sa puso't isip natin. Hindi hiwalay sa labi natin. Alam niyo yung mga tuso? Bastante na. Ayaw pang makipag-ugnayan sa Panginoong Jesucristo. Kumpleto na. Ayaw pang makipag-ugnayan. Pag may dumarating naman na sakuna, galing magpaawa ni Satan. Akala mo talagang totoo may takot Pero hindi mo makita sa buhay, sa isip, sa salita at sa gawa. Tignan niyo yung hamak na hingiran. Ito, nakikita nyo, nadidinig nyo, ipinapahayag ko sa isang hamak at tinawag upang ihayag ang walang hanggang kaarawan ng Panginoong Jesucristo na ang Panginoong Jesucristo ang Panginoon ng Sabat. Pagliligtas at paghiligan dito sa mga nakakarinig ng tinig niya na hindi ito iaaklay at ipamumuhay. Amen po ba? Doon naman sa mga namumusok, darating sa kanila yung kahihiyak, hindi na maalis sa kanila. At ang bundok ng Zion na nabuhay na may pananalig, darating yung mga buhay ng pag-asa na mapupuspos tayo ng kagalakan at hindi na mawawala yung pag-asa sa atin bawat isa. Hello! People of God! Amen. Nakita niyo yung pagbabalance at pagtitimbang ng righteous at unrighteous? Yung pagbabalance ng ungodly at godly? Hello! Pwede naman mangyari doon sa mga taong nakakarinig na nagsumikap sa mundo ng magaganda ang buhay. Kaya, pag may dumadating na kalamidad, tayo rin na makakaunawa na hindi natin ito itinabuhay. Sino makukonsensya? Di ba yung nakarinig? Pero yung nagtiis na payak at duka at habang ang pamumuhay, isang mangmang lang na hindi kilala sa lipunan Nangyari itong kalooban ng Panginoong Jesucristo sa buong mundo sa 7 kontinente na maririnig ito ng mapagkailangan upang maligtas na katulad natin. Love your neighborhood. Pag-ibig sa kapwa-tao. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung pang-unang utos. Ang Panginoong Jesucristo ang pang-unang kaalaman ng Panginoon Diyos. Na winisigan tayo ng biyaya ng dugo ng tagapagligtas. Ito, yung tipan, iwiniwisit na rin sa 7 kontinente sa maraming mga bansa. Amen po ba? Amen. Puspos ng karunungan, puspos ng pag-asa at kagalakan yung mga mamumuhay at tatatalima sa tagapagligtas natin. Kaya yung mga maligamgam, yung mga tuso na gustong maligtas at makinabang lang sa mundo ng mga literal na bagay, temporaryong bagay, wala pa sa eksena ng pagtitiis. Amen po ba? Amen. Hindi naman natin pwedeng pagmalakihan ng Panginoon Jesucristo. Isipin pa lang natin, alam na ng Panginoon Jesucristo, iniisip natin na pang sarili natin. Amen po ba? Amen. Kaya, bilang inyong abang lingkod, hayagan itong katotohanan na ipinapangaral ko sa social media. Amen po ba? Amen. Bilang mensahero, bilang watchman servant, na ipapakilala ko sa inyo kung paano ako hinirang, kung paano ako tinawag, kung paano ako pinili para maghayag ng katotohanan. That is the day of the Lord. Ito yung nakakalugod na pagtatanyag ng kaarawan ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo. Nagbabalik tayo ng maraming kaluwalhatian at kadakilaan sa Panginoon Diyos buhat sa pasimula ang lumikha ng langit at lupa. Lahat naman ng mga hindi gumanap ng hula at hindi duminig nito, magpaparating siya ng sumpa ngayon, kaya marami pang darating na salot sa mundong ito. Hello! Kaya huwag natin baliwalain ito ngayon. Huwag natin baliwalain yung tinig na naririnig natin through social media in certain continent all over the nations.
Huwag tayong magpakita ng kapaimabawan sa tao pagka dumarating na yung salot. Ano po? Marami pang darating hanggang ang tao humibig ka lang sa matinding takot. Kaya magpalad ang ating bansang Pilipinas na mayroong ginaganap na hula ng mga banal na propeta. Magpalad ang isang bansa na mayroong Panginoong Diyos at Panginoon na pinaniniwalaan at itinatanyag sa social media yung kadakilaan ng ating walang hanggang tunay na Diyos Amen po ba? Nakilala po ba natin yung gawa ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na patunayan ng buhayin maguli upang makilala natin ang larawan ng tunay na Diyos na sinasamba natin, ang Espiritu ang tunay na Diyos, na isang Diyos na sinasamba natin, na tayo ang hinahanap ng ating Ama, nagsasamba sa Espiritu at katotohanan ng mga saksi sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Binibigyan tayo ng katiyakan at pag-asa sa kaligtasan na buhay ng buhay sa puso't isip at alaala natin. Sa isip, sa salita at sa gawa at paniniwala, nadidinig sa labi natin yung paniniwala na hindi tayo umihiwalay sa hula ng mga banal na propeta. Tunay nga, may liwanag at umagang darating sa banal na bundok ng Zion in the seventh continent all over the nations. Hello, people of God. Amen. Nagagalap po itong isang habak at dukha na kalagayan na ililip up ng Panginoong Jesucristo. At yun naman, mga malalakas, yung mga magigising, yung mga nagmamatayo, nagmamalaki, nagyayabang, nagmamarunong, yung mga mamumusong, mananatigan pa rin, nakasisindak, nakahihiyan na hindi na maalis pa, kahihiyan sa kanila. Lahat ng ginawa ng mga taong hindi gumanap ng katotohanan, may consequence na susunod sa tao. Maliwanag po ba? Amen. Alam niyo yung nangyari sa Israel, sa Bethlehem, sa Jerusalem. Ito yung nangyari Meron pang gumanap ng pangangalangan dito, dinadala doon sa Jerusalem. Ang tuto pa rin na natin ini-apply na ng tagapagligtas natin yung panukala. Dadalhin pa doon sa pinangyarihan. Negosyo ang ginawa, nakakahabang. Amen po ba? Amen. Pero ito, nothing impossible with God. In the name of our Lord Jesus Christ, in the resurrection, nakakarating sa mga may pagdinigan-tingin. God grace. Ito yung habag ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na nakatayo ako sa harapan niyo na walang nararamdamang takot. God's no fear. Amen po ba? Naninindigan sa espiritu ng hula ng mga banal na propeta. At ako'y sumasampalataya sa isang hamak at payak na kalagayan ko. Ito yung kalooban ng Panginoon Diyos na nangyayari sa buhay ko, na nagbabalik ng maraming kaluwalhatian at kadakilaan na may hula ng mga banal na propeta. Nagbabalik ng maraming karangalan sa Panginoon Diyos buhat ng pasimula. Nakilala niyo ang Panginoon Jesucristo? Sabi niya, ako ang pasimula, ako ang wakas, ako ang una. Di ba nahayag ang larawan ng tunay na Diyos natin, na Espiritu? Ang Panginoong Jesucristo, ang larawan ng Diyos na di nakikita. Nakilala niyo na ang tunay na Diyos natin, Espiritu, buhat sa pasimula ng lalaki ng langit at lupa. Amen po ba? Amen. Kaya purely spiritually ang pagsamba sa Espiritu at katotohanan na hinahanap ng ating Ama. Ako'y nagagalak pag umaawit tayo ng the great and marvelous, the work of God. Bakit po? Naawit natin yung bagong papuri na hinihintay ito ng mga angel of God sa langit Natidinig ng mga angel sa langit itong praise and worship natin na inaalay natin sa Panginoon Diyos yung papuri. Sa kalooban niya, gawa niya ito, inaawat natin na yung kinumpulse ng Panginoon Diyos Dumalabas sa labi natin yung papuri natin Amen po ba? Jesus Christ is the greatest composer of worship and glory and honor and praises to the living God. Hello, people of God. Di ba siya ang nag-compose ng praises na inaawit natin para alayan natin siya ng mabagong hain at pasasalamat at pagpupuri na sinasamba natin ang tunay na Diyos natin sa Espiritu at katotohanan, mga saksi sa pagkabuhay na maguli. Tumatahan sa kalooban ng puso natin yung kautusan, ang hula ng mga banal na propeta, nakasulat sa isip natin, hindi nawawalay sa labi natin. Sinabi niya,
nagawa natin kamalian at kasamaan hindi niya bibilang na kasalanan sa atin, kundi siya ang nagpatawad sa atin. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin kung paano mag-explore, kung paano mag-materialize, kung paano mag-manifestation ng Holy Spirit, yung wisdom, yung knowledge, yung hope, yung love to each other, yung gift of God in the name of our Lord in the resurrection? Naunawaan po ba natin kung paano mag-manipulasyon, yung karunungan sa mga may pandinig? Nagbada ang tagapagligtas para sa mga nakakarinig na ito na yung panahon na itinangi na magbabalik na tayo ng maraming kadakilaan at papurit kaluwalhatian sa tunay na Diyos natin na tagapagligtas natin. Amen po ba? Amen. Kaya nagagalak ako sa isang kalagayan kung hamak na kalagayan at tayag na kalagayan. Dahil namamangha ako, ito yung panukala na pinagtitibay sa puso't isip na may mga pandinig na i-apply na natin ito sa buhay. That is spiritual immunity forever and ever. Ano ang kabuluhan ng mga medisina na tinuklas ng mga scientifico para lumakas yung katawan natin? Mismong sa salita ng Panginoon Diyos, sa pangalan ng Jesucristo na ikinabubuhay at pinaniniwalaan natin, ang spiritual immunity na ibinigay sa atin na tumatahan sa puso't isip natin. Walang kapangyarihan ng salot o anumang mga sakit at karamdaman. Dahil ang Panginoong Diyos ang lumalang ng pagiging wangis natin, kaya saksi tayo sa pagkabuhay na magpuli. Amen po ba? Amen. Siya ang lumalang sa atin, bawat isa. Kaya yung pagsiselebrasyon natin, mga bagong nilalang sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Kung hindi na binuhay na maguli na pinakilala ng Panginoong Diyos at pinatunayan, kung pwede ba nating i-quote o i-declare yung pagiging bagong nilalang natin kung hindi siya pagkabuhay na maguli? Di ba doon naka-related yung faith natin na living by faith tayo ngayon sa pagkabuhay na maguli na pinatunayan at pinakilala sa 7 kontinente, sa maraming mga bansa sa buong mundo? Kaya binigyan ng kalayaan ang lahat ng may pandinig, na ang lahat na nakakarinig ihahatulan sa katwiran ng tanda ng patotoo sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Kaya nasa foundation tayo nung pinagtiisan ng tagapagligtas natin, nagbata siya na maraming hirap para sa atin eh. Ngayon, yung mga nakikita natin sa mundo gusto puro kasaganaan at kalayawan at pamumuhay. Ngayon, talagang isineperate at dinipay na kaharian at tinawag na iglesia ng bundok ng Sayo na ipinaganda ng tahanan sa langit at kalalagyan Hamak lang ang pamumuhay, mga payak lang, nilalait, hinahamak, tinukutya, pinagtatawanan, iniinsulto, nililibak, hindi ginagalang. Pinagtatawanan lang. Pero, God's grace, that is marvelous, the work of God. Ito ang nakahayag yung katotohanan sa social media sa 7 kontinente. Kaya magpakasipag tayo, mag-research, maggulay-gulay, day and night, ano po? At manatili tayo sa palatuntunan at kahatulan at kautusan ng mga banal na propeta at patotoo ng ating mga magulang na apostol ng Kordero. Sila ang haligi ng iglesia ng bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Kung hindi natin gaganapin ito, hindi tayo makakapasok sa 12 pintuan ng kalangitan. Entrance pa lang sa heaven ang Panginoong Jesucristo ang pintuan sa langit na papasukan. Paano kung dito sa mundo, hindi natin ito ikinabuhay, hindi natin kinilala yung tagapagligtas natin, hindi tayo makakarating sa heaven. May iba't ibang division pa, 3 sa silangan, 3 sa timog, 3 sa kanluran, na pinto, napapasukan ng mga banal. Ang main doon napapasukan natin yung main source ng pananampalataya natin, ang Panginoong Jesucristo. Aakyat pa lang sa langit, di hagdanan Yung dami, ang Panginoong Jesucristo, go to heaven. Paano kung hindi tayo silyado? At hindi siya gumawa ng walang hanggang kabutihan at kagandahang loob? Naunawaan natin dinideklara ko.
Ang Panginoong Jesucristo ang nag-organize ng banal na bundok na Zion at siya din ang naghanda ng dakong kalalagyan sa langit. Naunawa natin yung meaning ng bundok ng Zion, yung qualification ng Zion. Kaya napakaraming mga relihiyon na hinahangaan yung mga relihiyon, magaganda yung building, pinagaganda yung upuan, nakikinangan yung mga upuan, mga nara, mamahaling kahoy. Katanggap-tanggap po ba sa Panginoon Diyos? O katanggap-tanggap yung ginaganap ng mga tagapagmana ng pangako na hinahamak at nilalait pagdating sa pananampalataya? Amen po ba? Amen. May kabuluhan ba yung magagandang inisip ng tao sa mundo? O napaka-greatest foundation itong naririnig natin sa social media na inihahayag ang katotohanan na paniniwalaan at ipamumuhay natin sa isip, sa salita at sa gawa. Ang kagandang loob at kabutihang loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na mamamalagi na magpakailan-kailan pa man sa loob ng puso't isip natin, hayag sa labi natin yung patotoo. Tayo ang naging tanda na katipan ng tagapagligtas natin. Amen po ba? Amen. Nakita niyo yung mga katipan ng tagapagligtas, hayag sa kanila yung tanda eh. Ngayon sa mga mamumusong, hayag na hayag sa kanila kasi nungalingan. Amen po ba? Amen. At gustong-gusto ng mga mamumusong sila yung hinahangaan, sila yung pinupuri, gustong-gusto. Talagang yung mandaraya, gustong-gusto yung pinupuri yung mga mandaraya eh. Amen po ba? Amen. Pero yung talagang righteous na watchman servant na tinawag ng tagapagligtas, kung ano yung ginawang halimbawa ng tagapagligtas na sinusundan natin yung hakbang na ginawa niya. Nagre-reflect sa atin yung image ng Panginoong Jesucristo natin na tinubos tayo sa walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung reflection ng tagapagligtas natin na kaya tayo nagtitiis, nagdurusa. Hinahamak, kinukutya. Dahil sa paniniwala, napakalaki ng difference at pagkakaiba ng mga unrighteous, yung mga hindi God servant. Ang hinahanap nila, kaluwalhatian, hangaan sila. Pag nagyabang, gustong-gusto naman, hinahangaan sila, nagyayabang. Isa-isang mata, nawawala yung pagyayabang. Sino mahahanga sa'yo dyan? May mawawala naman yung hinahangaan sa'yo. Di ba napakapalad sa mga itinak ng tagapagmana ng buhay na walang hanggan? Dahil sa paniniwala, hinahamak at pinagtatawanan at nilalait at iniinsulto, nililibak. Magalak tayo pagka naranasan na natin ito. Amen po ba? Ngayon, matakot tayo pag hinahangaan naman tayo dahil sa pangarap natin, maganda ang buhay natin. Matakot tayo. Dahil ano kahalili niyan? Kabiguan. Amen po ba? Amen. Ito. Yung mga tuso, ayaw naman din ng kabiguan. Ngayon, ito. Napakalinaw. Kung gusto natin ng kaligtasan, magtiis tayo. Nakita sa atin yung ginawang halimbawa at hakbang ng Panginoong Jesucristo na ginawa niya yan para sa atin. Amen po ba? Napakalinaw na ito sinabi yan. Naunawaan po ba natin sinabi ng Apostol Pedro na siyang masugid, isang masugid na alagad ng Panginoong Jesucristo? Kilala niyo tapang ni Apostol Pedro? Yung paninindigan ni Apostol Pedro? Kinausap niya sa batong ito, itatayo ko ng aking iglesia. Ano ang pangalan ng iglesia na itinayo sa batong ito? Ano ang paniniwala ni Apostol Pedro? Di ko masaksi si Apostol Pedro sa pagkabuhay na maguli. Hello! Yung mga mandaraya, pinipilit na salansangin ang katotohanan. Darating din sa kanila yung kahihiyang hindi na maaamin sa kanila. Si Apostol Pablo, hindi lang ng Panginoon Jesucristo, tinawag na ministro sa kahindilan upang ipangaral ng patotoo. Nagpakita sa kanya ang Panginoon Jesucristo sa disyerto. Naunawaan po ba natin? Kaya pinahayag ng mga banal na apostol na saksi kami lahat sa pagkabuhay ng mangguli. Sinasampalatayan ng mga banal na apostol na makapangyarihan ng katuwiran ng patotoo na saksi sa pagkabuhay ng mangguli.
Dito nang luluhod ang lahat ng tuhod na magsasabing si Jesus ang Panginoon ng mga Panginoon. Amen po ba? Amen. At yung mga namumusong naman, darat na ng mga nakakikilabot na kahihiyan na hindi na maalis sa kanila yung kahihiyan. Sa maiksing panahon, sandaling pananagana, ang sukli naman kahalili. Kahihiyang walang hanggan, na hindi na maalis yung kahihiyang walang hanggan. Kapintasan walang hanggan. Pero yung mga nagtiis, naghihintay pa po ng karangalang walang hanggan at kadakilaan at kaluwalhatian. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung mga nagtitiis na nabubuhay sa hakbang ng tagapagligtas? Napaka palad natin na maranasan natin yung pinakita halimbawa ng tagapagligtas. Kaya yung mga duwag na gusto rin maligtas, pinagpapalit yung pakikipag-ugnayan sa Panginoong Kristo na inimbitahan, uunahin yung pangangailangan sa buhay. Ito, free for all, centralized, nationwide in the 7th continent, all over the nation. Hindi dahilan ng kahirapan. Hindi dahilan ng karuphaan ng kamangmangan. Amen po ba? Amen. Kaya pasanin ito ng pinagigimbanan ng Panginoon Kristo sa mga taong nakasalamuha ko dito sa mundo. Kaya kilala mo na rin ang pag-iisip ng mga espiritu ng kaniliman. Kilala mo rin yung mga kasama ko, mga kapatid ko na nagtitiis, na katulad kong nagtitiis ng kahirapan. Iniinsulto dahil sa nabubuhay ng may biyaya ng pananampalataya. At nagagalak naman kami, na naghihintay kami ng katuparang magagalak na mapupuspos ng pag-asa at karangalan ng pangalang Iglesia ng Bundok ng Sayon na nilasa na pinagaharian ng tagapagligtas. Nabasa niyo yung Revelation chapter 14 verse 1. Hindi ba kaya tayo nakakaral para doon sa mga kapupunan na makakasama noong 144,000? Aling mga relihiyon ang may ganitong katangian ng pagtayo at pangangaral? Kaya ibalwita po natin sa lahat ng mga may pandinig. Meron noon tunay na kaharian na pinagandaan na kalalagyan sa langit. Kaya masusuri niyo yung mga sinagoga ni Satanas. Itinayo ni Satan yan, pinaganda ng pinaganda, dinaya yung mga nakakakita. Ngayon, ang kaligtasan sa mga bagay na di nakikita, naghihintay tayo ng mga bagay na darating na mangyayari. Ngayon, kung nakita natin, paano pa tayong maghihintay ng pag-asa na may mangyayari yan? Tapos na, nakita na natin. Bumatay na tayo sa nakikita natin. Ngayon, kung nakapanood tayo sa mga bagay na di nakikita na hinihintay natin, that is God grace. Mangyayari pa sa atin. Amen po ba? Amen. May pag-asa pa tayo. Ngayon, kung doon lang nakatingin sa mga bagay na magaganda, pinaganda ng pinaganda, pininturahan ng pininturahan, ginaya ka ng magaganda, dinadaya ang mga pananaw ng mga nakakakita. Sino ba ang leader at sino ba ang namamahala na hindi magwawakas at sino ba nagsikap na itayo ang maluwalhating banal na bayan ng bundok ng Sayon na ginagandaan ng tahanan sa langit? Kaya tagalangit yung naganda. Hindi ba ang Panginoong Kristo ang namamahala sa bundok ng Sayon na hindi magwawakas? Ang Panginoong Kristo ang nagsikap na itayo yung kanyang bayang banal na sariling pag-aari na ginagandaan ng tahanan sa langit. Amen po ba? Na hindi sa mga bagay na nakikita inilagay ang paniniwala, kundi inilagay ang paniniwala sa mga bagay na di nakikita na naghihintay tayo ng katuparan magaganap na sa muli niyang pagparito darating tayo, nabubuhay tayo ng may paniniwala at pananalig na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Ito, hayag na hayag sa social media. Buong tapang na pinaghihiyawan sa social media ang kaluwalhatian at kadakilaan at kapangyarihan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na saksi tapat sa pagkabuhay na maguli. Nakilala natin yung bundok ng Sayon na recorded sa langit, official sa langit. Nakilala natin ang katayuan ng pangangaral, naninindigan sa pagkabuhay na maguli. Sino ang nagbigay ng tanda na magiging tanda tayo dito sa lakad na masama? Di ba ang Panginoon Diyos ang nagsalita kay Propeta Isaias, magbibigay ako ng tanda. Isang babae maglilihi at magsisilang ng batang lalaki na tatawagin Emmanuel, suba sa atin ng Diyos. Amen po ba? Amen.
Naunawa po ba natin kung sino-sino yung bayan ng Panginoong Jesucristo? Yung gaganap ng covenant na pagtitibayan sa puso't isip natin. Hindi naman magkaiba yung pinangako kay Father Abraham at yung tuto pa rin natin ngayon. Pwede tayo tagapagmana, tayo inheritance, tayo ang descendant, tayo ang remnant church, nagpapatotoo, may relasyon sa Panginoong Jesucristo. Ginaganap natin yung ginawa niya. Nabubuhay tayo sa yapak ng tagapagligtas. Sumusunod tayo sa hakbang ng tagapagligtas. Pag inedit natin, ito lang bundok ng sayo lang, may ganitong highest wisdom na nabubuhay tayo sa karunungan ng Panginoon Diyos bilang mga saksi tapat sa pagkabuhay ng magulang. Ako po'y nahahabag sa mga katulad kong tao na wala man lang akong maramdaman ka-interes sa paniniwala. Nang iniisip akala sa sarili kayang magtagumpay. Sa kabila ng lahat pag nabibigo lupay-pay. Hello! That is reality of our living. Ito yung realidad na buhay ng tao Ito yung nature ng tao. Pero napakadakila nung ibinigay sa atin ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na pinagtitibay yung covenant sa puso't isip ng nakakarinig ng katotohanan. Saksi sa pagkabuhay ng Panginoon. Wala akong naramdamang pangamba o aligilangan o takot man lamang, kundi ako'y naninindigan ng may kagalakan at may respeto at paggalang sa Panginoong Jesucristo na pinaghihiyawan ko sa social media yung tinit na paniniwalaan natin upang magtumibay sa puso't isip at alaala natin at hindi mawalay sa labi natin yung alaala natin. Saksi ko sa pagkabuhay na magmuli at saksi tayong lahat sa pagkabuhay na magmuli. That is one doctrine. Hello! Lahat tayo, one body. Lahat tayo tumanggap ng kaloob ng Panginoong Jesucristo na nabubuhay tayo ayon sa kanyang panukala na ginawa. Amen po ba? Amen. Tignan niyo yung mga nakakaral, pinalis hindi pinala ng Panginoong Jesucristo dahil mga lapastangan Ang pinikilala ng Panginoong Jesucristo tunay na kaibigan niya, yung naninindigan na may takot at respeto at pag-alang sa Panginoong Jesucristo, nagpapakumbaba. Huwag tayong babatay sa temporaling nakikita natin. Wala na tayong pag-asa dyan, nakita na natin. Makipag-ugnayan na tayo ng tapat. Amen po ba? Amen. Kaya nakakapanipog po Nakakapanipog po sa tao lang yung nakakasama namin. Nakakapanipog po. Yung pangarap, natupad na yung pangarap Pero yung pakikipag-ugnayan ng Panginoon Jesucristo, sinasadya Hello, amen po ba? Amen. Kaya nakakapanimbo po talaga. Kaya kung bilang inyong abang lingkod, nahamak at duka, ang kalakasan ko nanggagaling na sa Panginoong Jesucristo natin lahat. Kaya nagagalak ako sa kabila ng panlalait, pang-iinsulto, panghahamak. Pero kailanman sabi ng Panginoon, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan, sasayaw ko. Sa anumang hirap at kapigatian, sa anumang pagtitiisan mo, sasamahan kita. Itatayo kita kung mabuwal ka man. Itatayo kita makapito. Yaharap kita sa 7 kontinente. Heto po ako sa harapan nyo. Kahit kailanman, Jesus Christ is the greatest my provider. To all needs. Sa lahat ng kinakaharap ko sa daigdig na ito, ang Panginoong Jesucristo po, ang pinaninindigan ko na nagsalita na hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan, lakasan mo ang iyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Amen po ba? Amen. Kaya sa lahat ng mga nakarinig, kami pinagpapasalamat sa lahat ng mga nakarinig naway sa kalooban ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo. Dumating nawa na maliwanag na gaya ng sikat ng araw ang Espiritu ng pagkaunawa sa bawat may pandinig na ang hatid ay pag-asa, kagalakan at kaligtasan at kapanatagan ng ating paniniwala, katapatan ng ating pananalig upang magkaroon tayo ng tunay na relasyon sa tunay at isang Diyos na tagapagligtas natin, ang hari ng mga hari at hukom ng mga hukom pagdating sa paniniwala. Amen po ba? Amen.
Kaya dalangin ko sa Panginoon Diyos, patuloy na dalhin ng hangin yung tilik niya sa inyo mga pandinig. Kaya through social media itong paghahayag ng katotohanan upang ang kadakilaan ng Panginoon Diyos maluwalhati natin sa pangalan ni Jesucristo na tayo ang magiging tanda sa lakad ng mga mamumusong dito sa mundo. Sinira ng mga mamumusong itong banal na kasulatan. Pinakilala ng Panginoon Diyos. Kaya itong mga tumayo na nakakana na ginamit sa pakinabang ang banal na kasulatan na dinaya ang maraming pusong walang banal, may kahalili pa pong darating sa kanila. Magiging yung mga magiging angkan at lahi nila, darat ng papo, ng puot at galit at paghihinganti ng Panginoong Jesucristo yan. Pero yung payak na kalagayan na isang hama, sabi ng Panginoon, itataas kita. Lahat ng nagpapakataas, ibabagsak niya. Amen po ba? Amen. Kaya bilang inyong payak na lingkod na sa dukha, tumatahan ng Panginoong Jesucristo sa puso't isip ng nakakarinig, ano po? Hindi sa building na magaganda na dinadaya tayo ng mga naparitong namumusong na idinidinayo, ikinakailangan patotoo ang pinatunayan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo upang makilala natin ang Diyos na sasambahin natin ng Espiritu. Amen po ba? Amen. Mga saksi tayo sa pagkabuhay na magmuli. Tayo ang magiging tanda rito, nakatipan ng tagapagligtas natin na tayo naghihintay na sa muli niyang pagparito, tayo yung babalikan niya at pinaganda niya ng tahanan sa langit. Recorded sa langit ang bundok ng Sayon. Kilala niyo ang paniniwala ng bundok ng Sayon, nagpapatotoo sa pagkabuhay na magmuli. Hindi natin ito po pwedeng baliwalain dahil natala sa banal na kasulatan nito, nasulat po ito. Amen po ba? Amen. Kaya yung walang kaugnayan, ayaw man natin sa ganitong proseso na ginawa ng tagapagligtas natin, ikabubuhay po natin ito. Maliwanag na po sa atin, yung kaligtasan natin bawat isa. Amen. Kaya ang inyong abang lingkod, patuloy na humihibig-aluwat kami, sumasangguni na sa kalooban ng Panginoon Diyos dalhin ng hangin itong kilig niya sa mga may pandinig na mabuksan na yung diwa ng alaala at pananampalataya ng marami upang sa pagmamagitan ng paniniwala pisanin tayo ng Espiritu ng ating tagapagligtas sa paniniwala. Siya ang organizer natin. Siya ang foundation ng paniniwala natin. Wala namang ibang magtatayo ng kaharian na maghahanda sa langit, kundi ang ating tunay at isang Diyos at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen po ba? Amen. Huwag tayo manangat sa pakinabang na nakikita, nasisira at nabubulok. Sa bandang huli, ang kahalili, kabiguan at takot at pangamba. Amen po ba? Amen. Kundi manangat tayo sa mga bagay na sinabi sa mga banal na propeta na di nakikita, na mangyayari, hinihintay pa natin magaganap sa atin yan. Amen po ba? Kaya napakaraming mga taong dito kayo. Abanang-abana sa walang kabuluhan. Dahil ito ho yung nag-greatest the day of the Lord, yung pagtatanyag ng kapurihan at kadakilaan at karangalan ng Panginoon Diyos bilang saksi dapat sa pagkabuhay na magulit. Makikilala niyo yung stand ng paniniwala ng tunay na kaharian, recorded na sa langit, pinaghanda na ng tahanan sa langit. Marami pa pong darating na kalamidad na magaganap dito, hibig pa ang buong sangkatauhan. Pero yung mga iniimbitahan ng Panginoong Jesucristo na magtitiis tayo, hanggang wakas, hanggang sa muli niyang pagbarito, sasamahan niya sa pag-asa at kagalakan. Amen po ba? Amen. Sa anumang paraan hindi tayo pagkukulangin Ilalayo tayo sa panganib na darating sa sanglibutan. Sumasampalataya po tayo sa narinig natin. Amen. Ito namang nagpakalayo sa mundo. Hihibig pa sa matinding takot Hihibig pa sa matinding takot at magabag Naunawaan natin kahalili ng paglalayaw sa mundo. At naunawaan natin yung kahalili ng may mga pag-aasa na hinahamak lang at tinukod yan, iniinsulto, nililibak. Ngunit nagagalak pag nililibak dahil bunga ng paniniwala natin yan. Dahil yan yung halimbawa na ginawa ng tagapagligtas natin na tinutularan natin yung yapak ng tagapagligtas natin. Nakikita natin at narinig natin na nabubuhay sila na mayroong larawan ng tagapagligtas yung nakikita natin at narinig natin paniniwala nila. Di ba ang larawan ng tagapagligtas natin ginawa niya para ipabuhay natin?
na ang larawan niya, nilait yung tagapagligtas, tinamak, kinutya, hanggang kamatayan, inilibig siya kat sumaraw, pinatunayan ng Panginoon Diyos na buhayin magmuli. Di ba, yun ang nakapaloob sa giving by faith. Tayo ang magiging tanda, nakatipan ng tagapagligtas natin na pinagtitibay sa puso't isip natin yung covenant na walang hanggan na ginaganap natin at ikinamumuhay natin ito. Hayag ito sa social media, sa 7 kontinente, sa maraming mga bansa. At ako'y tapat na sumasampalataya na maririnig ito ng lahat ng may pandinig sa 7 kontinente. Amen po ba? Nagana po sa isa-isang hamak na manggagawa na tinawag at pinili ng Panginoong Jesucristo upang ihayag yung walang hanggang kadakilaan na ginawa niyang panukala na susunod tayo sa yapak ng ating tagapagligtas. Maririnig sa labi natin yung may kaugnayan at may relasyon tayo dun sa ating tagapagligtas na inihahayag natin yung kanyang walang hanggang karangalan at kapurihan. Nandilait siya, hinamak siya, at tayo naman, mga manggagawa sa bundok ng sayo din, hinahamak din at kinukot siya at pinagtatawanan at iniinsulto. Di ba si Noah, si Noe, si Propeta Noe, na pinagawa ng daong nakasama ng Panginoon Diyos at nabuhay si Noe, nakasama ng Panginoon Diyos, nung laitin at hamakin, nung pagtawanan si Noe, dumating ang bahang gunaw. Hello! Amen. People of God, di ba nilait si Noe, inisulto, kinutya, pinagsalita ng iba't ibang masasakit na salita. Umulala ng 40 araw at 40 gabi, nalunod na ang mga tao sa bahang bunaw. O ngayon, eto na. Yung last days, itinayo ng Panginoon na maluwalhating bayan ng iglesia ng bundok ng Sayon sa paniniwala. Di ba nangyayari na rin kung paano nilait ang tagapagligtas, nilalain din yung mga nabubuhay na may pananalig at nagtitiis. Humihimik araw at gabi sa kapighatian at kalungkutan, nakikipaglaban sa mga kalayawan ng sanlibutan. Naunawaan po ba natin? Huwag natin entertainment kung ano man nagawa natin, hindi binibilang ng Panginoon Diyos yan sa pangalan ng Jesucristo. Ang hinahanap sa atin, tumalima tayo sa kalooban ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo. Tayo ang nilagdaan sa langit na tagapagmana ng pangako ng buhay na walang hanggan. Hello? Huwag tayo maging hipokrito at paimbabaw. Amen po ba? Magpakalalaki tayo, magpakababae tayo ngayon. Ang inyong abang lingkod na isang rama. Ano ba yung nararanasan ko sa buhay ko? That is my duty. The greatest duty. Ito mo, sa isang hamak at mangmang na kalagayan, ipinahayag ko sa social media, in the 7th continent ang katotohanan, na natala sa banal na kasulatan. Na ito ho yung patotoo na pagtitibayan sa puso't isip ng may mga pandinig. Na hindi tayo hihiwalay sa patotoo. Na mga saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Mga silyado tayo pagdating sa paniniwala. Mga doktrinado tayo pagdating sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Hindi tayo ligaw pagdating sa paniniwala. Kundi ginawa tayo ng matuwid na daan patungo sa buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Kaya sa isang tigbang nagaganap, itong mga mamungusong na nagsinitawan, na pinupuri ng mga nadaya, ang kahalili po po niyan, kahihiyan at walang puri. Ano po? Kaya hindi po pwedeng panghawakan yung mga bagay na nakikita ng mga nadaya. Biglang darating sa isang pagkayong kapintasan, hindi na mawawala sa kanila ang kahalili pa, pag-uusap, walang hanggan. Yung nagtiis na hamak at kinutya at nilibang at pinagtawanan tagumpay na walang hanggan ang pinakilala ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Di ba nakagagalak na maranasan natin na naitin at hamakin at hindi tayo irespeto at igalang dahil nabubuhay tayo ng may pananalig at pananampalataya, nagpapatotoo sa pagkabuhay ng mga muli. Ang kahalili dito, walang hanggang karangalan. At yun naman, nanagana sa karangalan ng mga pandaraya ay walang hanggang kapintasan. Ang kahalili, hindi na mawawala yung kapintasan ng kanilang kahiyan na darating. Amen po ba? Amen. Saan yung gusto? Sa nananagana sa pansamantalang bagay na ang dulo'y walang hanggang pagdurusa. O nagtitiis
na nilalait at hinahamak at iniisuntot, nililibak dahil sa pananampalataya, nang iniintay natin karangalan, ay walang hanggang karangalan. Sino ho ang nagsalita? Ang Panginoon Diyos po ang nagsalita sa mga banal na propeta na magaganap sa bundok ng Sayon. Walang ibang pangalan kundi bundok ng Sayon ang pupuspusin ng kaluwalhatian. Amen po ba? Amen. Nasa palad ng Panginoon Diyos ang bundok ng Sayon. Amen po ba? Dahil sa Sayon, hindi matahimik ang Panginoon Diyos ngayon. Kaya dumarating ang mga kalamidad sa iba't ibang bahagi ng maraming bansa sa buong mundo. Amen po ba? Amen. Kaya mapalad ang minamahal natin bansa dahil hindi po pwedeng ang bansang Pilipinas apihin ng mga higanting bansa. Gagawa ng maraming kababalaghan ng Panginoon Diyos para ang bansang malalakas at nagmamalakit ng yayabang ay parating ng kahihiyan. Nangyari po. Amen po ba? Malinaw sa sikat ng araw na nakikita natin ito through social media. Hindi po pwedeng galawin ng bansang slave na ang Panginoon Diyos ang tumubos ng minamahal nating bansa. At dito mahahayag ang kaluwalhatian at kadakilaan at karangalan ng Panginoon Diyos ng Israel. Dito pagtitibayin ang banal na kasulatan sa minamahal na bansang republika ng ating bansa. Amen po ba? Amen. Na ang bansang Pilipinas, titingalain ng maraming bansa dahil dito magbubunga ng kapanalan sa pulo ng mga dagat sa silangan sa ating minamahal na bansa. Amen po ba? Amen. Kaya nagagalak ako sapagkat ito ay nahayag na malinaw ng sikat ng araw, nahayag ito sa social media, nasa kalooban ng Panginoon Diyos sa pagkabuhay ng maguli ng ating tagapagligtas. Ito po ang inyong payak na lingkod at dukhang lingkod na naghahayag ng katotohanan sa social media. Pakaunawain po natin mabuti at magbantay na po tayo at maghintay. Maging watchman servant na tayo, maging faithful servant na tayo. Huwag natin ihiwalay sa puso't isip at alaala natin yung tanda ng patotoo na binigay sa ating sa iyo na ikabubuhay natin. Hindi na po mawawala sa puso't isip natin yan dahil yan yung pinagtibay sa mga may pandinig na mabubuhay tayo na may pananalig at mag-iintay na tayo ng lahat ng katuparan magaganap na sinabi sa mga banal na propeta at hihintay na rin natin yung tagapagligtas natin na magaganap na sa atin yung sinabi niya magpaparating siya ng karangalan sa manawalating iglesia ng bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Kami po yung nagagalak doon sa mga nakarinig at sasampalataya, magbabantay at mag-iintay, mabubuhay na may pananalig at mag-iintay at magbabantay tayo na nadaratan tayong nabubuhay tayo ng may pananampalataya at meron tayong relasyon sa tagapagligtas natin kung paano namatay siya. Tinutularan natin yung pagdurusa niya sa krus, hinihintay natin yung patuparan ng lahat ng bagay na magaganap sa atin hanggang sa muli niyang pagparito. Magalak tayo bawat isa kung tayo nilalait na sa pangalan ng Jesucristo. Amen po ba? Amen. Kami po yung nagagalak na batiin kayong lahat ng kapayapaan ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na si Kristo. God bless people of God. To God be the glory in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Kami po'y nagagalak na magpasalamat sa lahat ng mga listeners na nakarinig na paghahayag ng napakadakilang pagtatanyag ng kaluwalhatian at kadakilaan at karangalan ng ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. God bless people of God. Amen, amen, and amen. To God be the glory in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. God bless people of Zion. Kaya nga, mga kapatid at mga kaibigan, patuloy natin kakilap na purihin ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Natutunan natin magsipamuhay ayon sa halimbawa ng pamumuhay na ginawa ng Diyos at ipinakita ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Mga galak tayong patuloy na magsiyawi ng may buong kagalakan. Salamat sa iyo, aming Ama. Patuloy natin ipahayag, mga kapatid. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan.
Patuloy tayong dumalangin sa ating Panginoon Diyos. Dakilang Diyos Ama, ang hari ng pag-ibig, ang hari ng kaluwalhatian, ang hari ng kapayapaan, nagagala kami patuloy, Panginoon, na ikaw ay pasalamatan sapagkat sa pamamagitan ng mga bagay na itinuro mo sa pamamagitan ng aming Panginoon sa Kristo, patuloy namin natutunan kung paano magsisipamuhay ng naayon sa iyong dakila at banal na kalooban. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat may buong paglalakad kami sa aming mga puso na anuman ang aming kalagayan, saan magdaro kami naroon, saan man nakakalat ang mga banal sa buong sanlibutan. Tunay na, Panginoon, na ikaw ang gumagawa ng lahat ng mga kaparaanan ng daan upang ang bawat isa ay madinig na ang mabuting balita upang ang lahat ay magsipamuhay ayon sa iyong katulad. Amen. Salamat, Panginoon, sa pag-iisip namin lahat sa aming mga puso. Patuloy kami dumatay sa iyo, Panginoon, na patuloy kami pagtibayin ng iyong salita sa aming puso at mga pag-iisip. Ikaw ang magitan sa lahat ng mga bagay sa aming buhay, maging sa mga bantanan sa una, sa bantanan ng mga iba't ibang uri ng pananakop, maging sa mga sakit at karamdaman. Kami nagagalak, Panginoon, sapagkat aming nalalaman na kung paano ikaw ang namagitan sa mga banal sa panahon na kalipas, maging ngayon sa panahon kasalukuyan at sa darating, ikaw ang naggayak ng lingap para sa iyong bayan upang pagtupin ang lahat ng mga naguguluhan natin. Salamat, Panginoon, nagagalak kami patuloy na itaas sa iyo ang aming pagpupuri at pagpapasalamat sa pamamagitan ng Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na mga lubos, mga galakay at mga minamahal at mga kapatid na magsipagsabi ng Amen. Amen. Amen.